Magandang umaga po sa inyong lahat para sa ating pagbubulay-bulay at ang talatang kukunin po natin ay sa Psalm chapter 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So ang ating pamagat, ang kasapatan ng salita ng Diyos. Muli dito sa verse 7, yung first line, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanumbalik ng kaluluwa. Alam po natin ang dong ito ay naghahanap ng sariling kasapatan na para sa kanila ay nakukuha nila ang lahat ng mga bagay. Sabi natin na wala na akong makahanap pa sapagkat yung hihi ko ay nandito na. Pero alam natin na ang nasa isip nila ay patungkol sa kanyang katawan sa lupang ito. Walang pagkaalam talaga sa kanilang kaluluwa sapagkat hindi nila alam ang salita ng Diyos. Pero salamat sa mga Kristiyano tayo ay mismo sa verse 7 sinasabi dito na the law of the Lord is perfect, converting the soul. So, oo, ang Panginoon ay binibigay niya ang lahat ng bagay sa atin, sa ating pangatawan, lalo na sa ating kaluluwa. Ang sabi dito, converting the soul, nagpapanumbalik ng kaluluwa. So, ang aking kasapatan ay galing sa Panginoon. Kumbaga, sabi dito, perfect, sakdal. Mismo sinabi rin ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Not that we are sufficient ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of God. Totoo yung sinasabi niya. The problem is even mga Kristiyano, dumarating din sa time na talagang kumbaga sufficient na ako, kaya lang sa sarili. Pero muli sinabi ni Pablo na ang ating kasapatan ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Sa lahat, sa creation pa lang, siya ang nagbigay. Ganon din sa ating kaligtasan. So, kung ating kaligtasan ay galing sa Kanya, therefore, ang lahat ng mga sumusunod dito ay galing din sa Panginoon. At ganon din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sinabi dito na, and God is able to make all grace toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good thing. So, nandito yung mga line na all grace, always, all sufficiency, all things, every good work. Kumaga talagang ano pang mahahanap po nandun na. Nga lamang muli hindi ito maiintindihan, lalo na ng mga hindi ligtas, even sa mga Kristiyano na hindi masyado maunawaan ang kanyang sinasabi, sapagkat paano masasabi na sapat, paano masasabing perfect tong salitang ito, may mga bagay na hindi ko nakukuha. Pero salamat, alam ni Pablo ang kanyang sinasabi. Bagaman pagtingin natin talaga, parang maraming kulang sa kanya, pero nauunawaan niya kanyang sinasabi. Kaya baga sabi dito muli, yung sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make baga, all things na hiningi natin. Pero ang dulo talaga sa ating kaluluwa. At ganun din sa 2 Timothy 3:16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kumbaga, alam ng tao na sa mundong ito parang nakuha ko na, pero dito sa salitang binabasa natin, siya mismo ang nagtutunan na kaya nga all scripture, bagaman yung mga hindi ligtas, para sa kanila, kung may Bible man, kulang, hindi sapat. Pero dito, totoo, na ang lahat ng kasulatan ay kinesiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagtatama sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa mabuting pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay handa sa lahat ng mabubuting gawa. And then sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick
and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and a discerner of thoughts and intent of the heart. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito ay nakakatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Bago pa tayo mag-isip, magsimula, magsalita, kung ano pa man plano, kung ano, alam na alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay nito. Kaya nga sa isang private school, actually, sa college ito, nagtuturo siya. Dati siyang seminary sa isang dominant religion na ito. Nagtuturo siya sa philosophy. Pero dumating sa time na yung mga Bible student ay pumasok din sa kanyang room. Siyempre, humingi siya ng permit sa president ng school na ito. Alam natin na nangyari. Siya nagtuturo ng philosophy, pero yung Bible student na ito, ganun din yung mga kasama niya sa ibang room, nagtuturo ng kaligtasan, nagtuturo ng Biblia. Pero siya, siyempre, iba. Kaya lang, wala siyang magawa kung may dumating sa time na lumabas. At ang pumasok talaga, sinabi niya, itong mga Bible student, puro sa naman Bible, walang alam nila yun, parang walang alam sa philosophy. Para sa kanila kasi, ang Biblia ay kulang, sapat, ay hindi sapat. Mas mabuti talaga ang philosophy, yung kumbaga karunungan sa mundo ito. Alam ni Pablo, kumbaga, talagang mga Greeks, kumbaga, ang hinahanap nila, karunungan sa mundo ito. Pero, salamat na lamang sapagkat alam ng Panginoon ang salita, yun ang kailangan, yun ang sakdal, yun ang talagang perfect. At muli, sa Psalm chapter 14, verse 1, walang Diyos, sabi ng mga hangal sa kanyang puso. Pero tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Parang dati noon din, nung hindi pa tayo ligtas, ganun yung kanyang pag-iisip. Parang mas magaling tayo, alam natin ang ginagawa, pero actually, mangmang tayo pero binigyan tayo ng karunungan. Kaya baga muli, Psalm chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So maraming salamat, tayo ay madalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita. Bagaman dati mga mangmang din kami, pero binigyan kami ng karunungan, walang alam, tinuturuan niyo, Panginoon. At hanggang ngayon, Panginoon, lagi niyo po niyang ginagabay ang tinuturuan. Salamat po sa iyong salita na may mayroon na bibigay ng kasapatan sakdal ng Diyos. Hindi lang sa ating pangatang ito, kundi lang sa aming kalat. Maraming salamat po. Kung dinadalangin namin in Jesus' name, Amen.